Okay, so for our last method, which is the Gauss-Seidel method, meron lang tayong anim din na steps to solve for the W, X, Y, and Z. So first, we have to rewrite the equations, followed by checking for diagonal dominance, and then next, derive the equation for W, X, Y, Z. And then susundan natin for the computation for the first iteration. And then next is the computation for the next iterations. And then lastly, we have to repeat until convergence. So for next method na tayo. So ang sunod is Gauss-Seidel. Last na to. So ang process dito sa unang part is same lang sa Jacobi method. I-check mo lang kung diagonally dominant siya. And if diagonally dominant, gagawa ka na ng, i-derive mo na yung equation to find W, X, Y, Z. So, kinapi ko na lang yung nakuha nating equation, na-derive natin equation for W, X, Y, Z doon sa Jacobi method. So, after nun, diretso na tayo sa iteration. Para mahanap si W, X, Y, Z. Ayusin lang natin. So, for the first iteration, initial pala. Initial values for W, X, Y, Z. Let's say lahat siya 0. Then for our first iteration, ang gagawin natin, mag-a-apply lang tayo ng formula. So, dito, we have 6 plus x. Si x is ito. Minus 2 times si y. Close parenthesis, divided by 10. Press enter. Then, next, sa x naman tayo, 25 minus si w plus si y minus 3 times si z. Close parenthesis, divided by 11. Then, si y naman tayo, negative 11 minus 2 times si w plus si x and last si y. Close parenthesis, divided by 10. Last CZ equals to 15 minus 3 times CX, close, and plus CY. Close parenthesis, divided by 8. Then, after sa second iteration, dito na magkakaroon ng difference yung step ni Jacobi method sa Gauss-Seidel method. So, ang magiging process natin dito, apply lang yung formula. 6 plus x, si x natin is ito, minus 2 times cy. Close parenthesis, divide 10. Then, si x naman, magiging 25 minus, ang gagamitin na nating value ni w, is ito nang nahanap natin dito. Plus cy minus 3 times cz. Close parenthesis, divided by 11. Then, si y naman, gawin natin, negative 11 minus 2 times si w plus si x plus si z. Lagyan natin ng parenthesis dito.
divided by 10. Then last si z equals siya sa 15 minus 3 times c x plus si y. Then in close parenthesis, divided by 8. Enter. Then, to find third, fourth, fifth, until sixth iteration, ang gagawin na lang natin is mag-highlight, then drag. So, yan. Highlight natin tong dito sa baba. Kasi yan na yung magsaserve na value ni WXYZ. So, dito nakuha natin for W, 0.98166. Doon sa Jacobi method, ang nakuha natin is 0.984407. Sa X naman, 1.798768. While dito sa Jacobi, 1.795088. Negative 1.00902 for value ng Y. Dito sa Jacobi, negative 1.00513. And lastly, yung difference ng Z value ni Gauss-Seidel sa Jacobi is sa Gauss-Seidel may 1.074334 tayong nakuha, while si Jacobi is 1.069714. So yun, nakuha na natin yung values ng WXYZ using the Gauss-Seidel method.